Hello amigo! First time mo bang magbarko? Or balak mo magbarko? Or curious ka lang talaga kung ano ang mga preparasyon na ginagawa ng oiler or wiper sa engine room during departure? Well, sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo ang mga ginagawa ng rating during departure. Una, nagsisimula ang lahat kapag nabigay na ng 1 hour notice ang duty officer sa navigational bridge. At minsan sinusulat pa namin ito para di makalimutan ang oras na ibinigay. After may ibigay ang 1 hour notice, susunod ay kailangan tawagan at i-inform mga engineer regarding sa 1 hour notice na ibinigay. At ngayon naman ay papacheck natin likurang bahagi ng barko to make sure na walang lubid or anything na malapit sa propeller bago tayo mag-turning gear. Ito ay para maiwasan na matamaan o makain ng propeller pag pinaikot na natin ito. At kapag na-confirm na libre yung propeller, ngayon ay magta-turning gear na tayo. Pero bago yan, double check muna natin ang test cocks ng main engine. Dapat kasi fully open ng mga ito. At ngayon, i-engage natin ang turning gear at i-start sa ahead position. Ito ay ginagawa para ma-pre-lubricated ang ating cylinder liner at internal parts. Aside pa dyan, ginagawa ito to ensure kung free to move ang ating internal parts ng main engine bago pa ito patakbuhin. At ngayon na naka-engage na ating turning gear ay i-start ko lang ito. At ayan na, naka-start na mga amigo. After ma-start ang turning gear ay pupunta tayo sa engine control room. At ngayon ay i-start na natin ang ating pre-lubrication para habang gumagalaw up and down ang ating piston, mayroong lubrication ang ating cylinder liner. Dito sa barkong sinasakyan ko, etong pre-lubrication namin ay tumatakbo up to 30 minutes at kusa din siyang papara. At ngayon naman ay magpapaandar tayo ng isa pang generator. At i-start natin kung ano yung naka-first standby. Kadalasan, yung first standby at second standby na generator ay naka-line up ng diesel oil, habang yung naka-service na generator ay naka-bunker fuel oil. Sa pag-i-start namin ng generator ay pwede doon sa engine side at minsan pwede din dito sa engine control room. Kapag na-start na natin ang isang generator, ay patakbuhin lang muna natin ito na walang load hanggang sa mapataas natin yung exhaust gas temperature. Ngayon naman, balikan natin yung turning gear natin. After ng 30 minutes, kailangan natin itong i-disengage. Sa pag-disengage, siguraduhin lang na naka-properly disengage ito. Sa pag-disengage, kailangan na nating iangat yung lock pin para pwede nating ilipat sa disengage position. At ayan na mga amigo, na-disengage ko na yung ating turning gear. At kapag na-disengage natin ito, i-lock lang natin ito. Pagkatapos ay make sure na na-shoot dun sa may butas sa likod yung tinuturo ko. At eto palang turning gear natin mga amigo ay merong safety device. Eto yung mga limit switches na tinuturo ko. Dahil kapag naka-engage ang ating turning gear ay hindi natin papatakbo ang ating makina. Ngayon naman ay pupuntahan ko yung valve ng drain ng scavenging na kailangan ko lang isarado ito. Dahil kailangan lang natin padaanin yung drain ng scavenging doon sa pipe na katabi na isasara ko na may orifice. At ngayon mga amigo ay isasara ko na tong valvula na to. Pagkatapos kung masarado itong valvula na to, ay aakyat ako at pupuntahan ko naman yung isang drain. Etong maliit na valve na ito ay nakakonect sa main starting air line at kailangan nating isarado ito para hindi sumingaw yung hangin. At binubuksan lang namin ito kapag nakapara na yung makina. After pala ng 10 minutes or kapag mataas na yung exhaust gas temperature ng ating generator ay synchronize natin ito. Pagkatapos ay change over natin yung mga valvula from diesel oil to bunker fuel oil. So ngayon naman mga amigo ay bubuksan natin tong main air starting valve. Bubuksan ko lang to hanggang sa umabot sa may automatic. After ko mabuksan yung main air starting valve ay kailangan muna nating i-drain ang accumulated water sa loob ng air bottle para di ito papasok sa makina kapag pinaandar natin ito. After natin masiguradong na-drain na yung mga tubig, ay bubuksan na natin itong main air valve na nakaservice na air bottle. Kinakailangan na natin itong i-fully open. Kapag ready at na-line up na natin ang ating makina, ay pwede na nating i-inform ang duty engineer para makapag-start na siya ng pag-airflow. Pagkatapos ng airflow, ay kinakailangan na nating isarado itong mga indicator cocks para mag-proceed na tayo sa pag-testing ng ating makina. At kapag naisarado na lahat, ay pwede na nating sinyasan ang ating duty engineer para makapag-start na siya ng pag-testing ng ating main engine. Ang pag-testing ng main engine ay kailangang ahead, pagkatapos ay astern. Ito ay ginagawa para malaman natin kung sumusunod ang ating main engine at nasa maayos na kondisyon ito. After matesting ang ating main engine, ay isusunod naman pagtitesting ng ating steering gear.
And lastly mga amigo, kapag tumakbo na ang ating main engine, ay kailangan na rin natin i-stop itong preheating. Kapag na-stop na natin itong preheating, ay kailangan lang natin i-adjust ng required jacket cooling temperature dito sa ating controller. At dyan po nagtatapos ang ating video mga amigo. Maraming salamat po sa panunood at sana ay meron kang natutunan.